Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Magumpisa na po tayo mga tambay. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito po, nag-lecture pa raw daw po si Senadora Loren Legarda dito po sa BICAM. At syempre po, binatikos din po ang nangyayari pong budgeting katulad po ng Mindanao, yung railway system po, yung railway system project po ng Mindanao ay halos po siniro ang pondo. Wala pong pondo na inilaan po para po dito sa 2026 mga tambay. Mga kababayan, unbelievable, nakakalungkot po no. Napakalaki po ng tulong ng Mindanao, lalong-lalo po sa buwis. Ang laki rin po ng buwis na naitutulong po sa nasyonal ng Mindanao. Pero pagdating po sa mga proyekto, palibasa po, ay pinupolitika po yata nila ang Mindanao. Kaya kinakawawa po pagdating sa mga proyekto at budget. Pakinggan po natin ang balita. Isot na sa BICAM ang proposed 2026 budget ng Transportation Department. Pero bago maaprubahan, nagkainitan muna ang dalawang mambabatas. Alamin kung bakit sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon, ba't wala sa NEP? Uminit ang ulo ni Senador Loren Legarda sa kalagitnaan ng pagbusisi sa BICAM meeting kagabi sa budget ng Transportation Department. Nagtataka kasi si Congressman Rufus Rodriguez kung bakit zero budget ang railway system project sa Mindanao para sa susunod na taon. Lalo na anya ang phase 2 nito na nagmumula sa kanyang kinakatawang lugar sa Misamis Oriental patungo sa Iligan. Natapos na anya ang project study na pinaglaanan ng 100 million pesos na budget. Mahalaga kasi anya ang railway system dahil ito ay mabilis at murang uri ng transportasyon. We know why there is nothing here yet about these two very important railway systems which are good for 22% of our people who are in Mindanao, 22% of the 119 million Filipinos. Do we know about that? Why there's nothing here, zero? It's not in the NEP. The agency did not request for that. So I think the most appropriate agency to talk to and inquire about that is the Department of Transportation. Dito na umandar ang pagiging professor ni Senator Loren at nagsimulang mag-lecture sa BICAM. Sang-ayon ako sa inyo, kailangan. Bakit hindi linagay sa NEP? Hindi naman trabaho ng senador, ng chairman ng finance, sagutin ang ahensya, bakit wala sa NEP? Tumayo pa sa pagkakaupo si Legarda para ipaliwanag ang kanyang punto. Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon, ba't wala sa NEP? Thank you for the lecture, Senator Loren. I'm not lecturing. No, we thank you really. You're really saying the right thing. No, But it's true. anyway, Because I was there for 5 years and sometimes, hanggang last minute, they submit in the BICAM. Why should they submit in the BICAM? Naging chairperson na rin si Loren Legarda ng Senate Committee on Finance noong 17th Congress. Kaya ganun na lang ang kanyang frustration ngayong 20th Congress dahil nasa BICAM na gusto pang ihabol ang isang budget na hindi naman kasama sa isinumite ng Pangulo ng Bansa. Pag-isipan nila ang kanilang NEP, National Expenditure. Yan po mga tambay, hindi po isinama ng Pangulo eh. Ano magagawa natin? Mga bayan, kahit po ano ang gawin, hindi naman po sinama sa NEP. Mga bayan, wala po rin sa NEP na ginawa po ng pamahalaan sa pangunguna po ng opisina ng Pangulo, mga tambay, na tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate. May magagawa po ba? Lalong-lalo po kung matindi ang politika sa Mindanao. Katulad po dito sa nirereklamo po ni Congressman Rufus Rodriguez, mga tambay, ng isa pong taga Mindanao. Yung railway po, di ba? Yung railway nila ay natetenga at halos isiro po nila ang proyekto sa Mindanao. Natural po 'yan. Kaya nga po, sino po ba ang gumagawa ng mga proyekto at pagawain? Di ba? Sino po bang may programa at nakikita niya po ng pangangailangan ng buong Pilipinas, lalo-lalo sa proyekto? Kaya nga po tayo nagbabudget na napakalaki sa mga programa dahil po ang Pangulo ng Pilipinas
Kung matino at maayos ang Pangulo ng Pilipinas, ang sisilipin at titingnan niya ang dapat na kalagayan ng buong bansa. Hindi lang po nakapokus sa Luzon. Kung talagang ikaw ay matino na Pangulo, tingnan mo rin ang pangangailangang proyekto at pondohan mo, hindi lang ang Luzon, pati ang Bisaya at Mindanao. Kaya nga meron tayong Bisaya, Mindanao at Luzon. Hindi po ba? At napakalaking porsyento rin po ang nanggagaling na buwis sa Mindanao. Hindi po ba? Kaya nga sinasabi po, maapektuhan yung Misamis, mga kababayan. Dahil nga po napakalaking tulong po ang transportation at makakatipid sa taong bayan kung ito po ay train na ang gagamitin. Hindi po ba? At syempre po, mabilis din po ang biyahe niyan dahil wala na pong traffic yan. Hindi po ba? Kaya nga lang po mga kababayan, nag-lecture po si Loren Legarda dahil hinahanap niya po dahil hindi raw po trabaho ng senador, mga kababayan. Tama po. Tama. Ang dapat po na batikusin po diyan, unang-una, yung may accountability, lalong-lalo po sa mga programa at proyekto ng gobyerno. Hindi po ba? Kaya nga nakakalungkot po. Pagdating po sa Mindanao, ay masyado pong napopolitika ang Mindanao. Kaya ano po ang magagawa po natin diyan, mga tambay? Kung yan po ang inilabas po ng palasyo, yan po ang inilabas na binubusisi po ng mga congressman at senador. At ang isa pang mga kababayan, matindi po kasi ang pangangailangan nila sa pera ngayon. Kaya kailangan po nilang magbawas ng proyekto umano sa Mindanao. Hindi kaya? Dahil ang pera po ay kailangan yata nila dahil po hanggang ngayon ay hindi po tumitigil at hindi pa nila napapabagsak ang dapat nilang pabagsakin na mga tinik sa kanilang lalamunan. Hindi po ba? Kaya pera po ang kailangan nila umano. Dahil nananatili pang nasa kapangyarihan ang pinababagsak nila. Hindi po ba? At pera po ang gagamitin dyan, hindi po papel, hindi po dahon. Pera po, panuhol. Hindi po ba? Para mapabagsak nila ang dapat nilang pabagsakin at manatili sila sa kapangyarihan. Hindi po ba? Kaya tiis-tiis lang po. Tiis-tiis lang po, Representative o Congressman Rufus Rodriguez. Tiis-tiis lang po kayo. Talagang ganun po na hindi po pinalad ang Mindanao na makakuha po ng malaking suporta sa pamahalaan po ng binagoong Pilipinas. At mabilis lang naman po ang panahon, Congressman Rufus. Baka po dumating ang panahon at ipagkaloob po muli na maging Pangulo ang isang Duterte. Matutuloy na po ang programa po na pinabayaan halos ng pamahalaan ngayon ang Mindanao at pati po yata ang Bisaya, mga kababayan. Kaya po dito po sa angas at tapang nakala mo nag-lecture si Loren Legarda, binabatikos niya pero hindi niya kayang batikusin ang Malacanang. Hanggang doon lang po ang tapang niya. Doon lang po sa loob ng BICAM. Pero kailanman ay hindi po natin nakita si Loren Legarda na binabatikos niya ang malawakang korupsyon, ang may accountability na paang Pangulo na tinatawag na bonget at bangag. Binatikos po ba ng binatikos ni Loren Legarda ang 3 taong korupsyon na merong accountability ay nasa Malacanang? Mga kababayan, napakaraming issue ng korupsyon. Pero never po natin nakita nag-iingay ng sobrang ingay si Loren Legarda. Bakit kaya, mga kababayan? Bakit kaya? Malaki rin kaya ang kanyang insertion na tinatago sa publiko? Nagtatanong lang po si Kamanong, mga kababayan. Tis-tis lang po, mga kababayan. At tis-tis lang po, mga kababayan natin sa Mindanao. Hindi po tayo pinalad na nagkaroon po ng presidente. Ang presidente po kasi natin yata ngayon ay pang-Luzon lang, mga kababayan. At hindi po yata presidente ng Mindanao at Bisaya yata ang presidente ngayon. Hindi kaya?
Thank you po mga kabayan. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo. Thank you po. Balance Vision TV. Kay Tatay Nick ng Canada. Kay Eric Hersio ng Canada. Nancy Lumampaw. Gay at Shena. Norma Garcia. Michelle Yamaguchi. Rosalina. Wills Bubbles. Arpel Villacorta. Chudorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Kingston ng Hong Kong, Bei Chichiyoko. Thank you po sa inyo sa mga biyaya po. Thank you po. Ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At syempre po, ang panalangin po natin mga kabayan, pagsamasamahin po natin ang ating mga dasal na sana po tayong pong lahat, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte ay mailayo po tayo sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte. At makalabas na po siya sa lalong mabilis mga kababayan. Thank you po sa mga dasal mga kababayan. At syempre po, happy holidays po sa ating lahat at God bless po. At sana po ay Pasko po sa atin araw-araw mga kababayan. Ingat po mga kababayan. Paalam po. Bye-bye.